Para naman sa balitang pangkalakalan, matapos magsumite ng ordinansa ang Manila City Council hinggil sa panukalang gawing commercial area ang Pandacan Oil Depot, nagpahayag naman ang ilang business groups sa maaaring maging epekto nito sa kanilang negosyo. Para sa detalye, narito ang report ni Audrey Goriseta. Nababahala ang ilang business groups sa reclassification ng Pandacan Oil Depot. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce Industry at ibang grupo ng mga negosyante, posibleng maapektuhan ang negosyo sakaling maipatupad ang ordinansang isinumite ng Manila City Council. Batay sa Ordinance 8283 mula sa dating industrial zone, nais ng konseho na iklasipika ang Pandacan Oil Depot bilang commercial area dahil sa panganib na maaaring maidulot nito sa mga residente. Sa kabila nito, ginamit ni Manila Mayor Alfredo Lim ang kanyang pangalawang veto power upang kontrahin ang ordinansang isinumite ng konseho dahil maaapektuhan umano nito ang ekonomiya at mawawala ng tiwala ang mga negosyante sa lungsod. 90 taon nang nananatiling industrial area ang Pandacan Oil Depot, kung saan nakalagak ang malalaking kumpanya ng langis tulad ng Shell, Petron at Chevron. Sakaling maipatupad ang ordinansa ng konseho, posibleng mapaalis ang mga kumpanya ng langis sa Pandacan. Samantala, pinag-aaralan pa ng palasyo ang pinal na desisyon matapos gamitin ni Lim ang kanyang pangalawang veto. I understand that the reason why it is going to be transmitted to the President is by virtue of Republic Act number 409, where there's a section, I think section 17, which states in the legislative process that where there is a veto, it is transmitted to the President for either his approval or disapproval. Gayit naman ng mga negosyante, sinisiguro nila ang kapakanan at interes ng publiko dahil tungkulin umano nilang makapagbigay ng kontribusyon sa ekonomiya ng bansa at mapanatili ang matatag na negosyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Audrey Goriseta.